Nagkasama-sama rin tayo ulit. Pagkatapos ng halos isang buwan na hindi nagkita, sa wakas, nagkasama-sama rin. Kumusta North na bro? Birthday! Ha? Oo nga pala no. Okay natin na Kinabukasan, pinisita tayo ng mga kaibigan natin galing Davao City. Kape ko na bro! Team Dodong Lahagan, welcome to Nueva Vizcaya! Matapang? Kaya kayo paglaban. Oh sige, yung kayo daw ipaglaban. Kaya nagtapang yun, lalabang ka na din. Opo, itong kape na in-order natin doon kay ate is ito daw yung tinatawag na kapeng Baguio. Itong kape na to is mapula. So kaya huminto muna kami dito sa isang hilera ng mga karinderya. Pagka-pasok ulit, pabalik ng Nueva Vizcaya para mag-late lunch, tinuguan. Pero parang hindi siya laman loob bro. Puro parang mga laman talaga siya. Kapag umorder ka ng kanin, ganito ang isi-serve sa'yo. Nueva Vizcaya, the home of my van life. Masasabi ko na ito ang pinakapuso ng Luzon. Gitna ng mga nagagandahang atraksyon ng mga iba't ibang probinsya na nakapaligid dito. Parang nasa Mindanao ako. Ganon. Maglalaan lang ako ng konting oras ay nararating ko na ang mga magagandang atraksyon ng lugar. Pwede rin akong gumawa ng mga loops, tuloy-tuloy at hindi na kailangang umuwi pa. Ayoko naririnig sa mga lokal na napaka-underrated ng lugar nila. Kasi sa totoo lang, napakadami ng kayang i-offer ng probinsya na to. Hindi lang talaga masyadong nabibigyan ng pansin. Hindi natitigil ang pagsorpresa sa akin ng probinsyang ito. Araw-araw ay patuloy akong namamangha. Pero gagawin ko ang lahat para mas lalong magningning at makilala ang probinsya na ito. Ipapakita sa lahat na ang probinsya ng Nueva Vizcaya ay hindi lang isang lugar na dinadaanan lang para mag-stop over, kundi isang lugar na napakayaman sa magagandang natural na atraksyon na bigay ng kalikasan. Good night, my man. Wala na. Tulog na si Mamen. At ako'y patulog na rin. 10 ng maghating gabi. Parang ngayon lang ako nasimula ng vlog ng matutulog ako. Yung lamig ngayon, yung nanggigising siya sa madaling araw. Yung gigisingin ka kasi malamig. Para ka talagang nabukas ng refrigerator. Ganun yung feeling ng lamig. Hindi ko pa alam kung anong mangyari bukas. For sure, isa na namang magandang kwento na naman ang mapapanood nyo. Parang napakabilis ng mga panahon. Noong unang dating ko dito sa Nueva Vizcaya, lahat ng mga kamaisan dito berde pa. Ngayon na-harvest na. Ilang buwan bang inaantay bago ma-harvest ang isang mais mula sa pagkatanim? Mag-aalas 12 ng tanghali. Maganda magaganap ngayong araw na ito mga first timers kasi ang ating kaibigan na nag-van life din, si Van Kada, at ang ating mga kapatid na Hipod Brothers dumating na dito sa Solano. Sa mga oras na to nasa New Zealand of Nulubuna na sila. Sticker ito, may sticker ito na. Gusto yung sticker ko? Next time. Next time na lang ha. Sige kuya. Sige. Nasa kabayanan tayo ng Solano. Kahit pa paano, nakakapunta na ako dito at nakakauwi ako hindi nagbumapa. Pero same lang din yung ruta na dinadaanan ko. Hindi ako nagsusot sa loob. Kasi alam ko, sigurado, mawawala ako eh. Bibisitahin ko lang saglit ang aking kaibigan. Bumili lang ako ng aming merienda. Fried shark's fin. Shumay. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Anong tawag din sa ginagawa ko? Kakapalan ng mukha. Ano? Sama mamaya, mag-camping tayo. Pwede.
Hindi nga, totoo. Punta ka. Kasama natin si Bancada. Sa sobrang dami ng magagandang lugar dito sa Nueva Vizcaya, minsan hindi ko alam kung anong unahin ko. Chill muna tayo sa mga susunod na araw ng ating explorations. At nami-miss ko na rin mag-camping. Yung ganap-ganap ba na chill-chill lang. Ang ating mga kaibigan na galing North Loop, ando na, nasa... bro! Nasa New Zealand o Nulubunan. Si Bancada, si Yomamay nandun na rin, at ang Hipon Brothers. Mga 10 minutes lang mula sa bahay na tinutuluyan namin. May napakagandang campsite na ganito. Ito yung pinuntahan natin dati. Ako sanay naggalit ako. Pero hindi na ako magagalit rin. Siguro naman kahit papaano may pagbabago na rin sa mga campers na pupunta dito. Huwag talaga silang magkakalat. Na dito sa tinutuluyan namin sa Solano is less than 10 minutes meron ng mga magagandang mga camping sites, tsaka hindi nakakatakot kasi safe yung lugar. What's up? Bro! Eto na! Nagkasama-sama rin tayo ulit. What's up? Pagkatapos ng halos isang buwan na hindi nagkita, sa wakas, nagkasama-sama rin. Kumusta North na bro? Birthday! Ha? Oo nga pala no. Okay natin na Oo siya. Nagbo-bonfire na kami dito sa area kung saan may mga bakas na mga nag-bonfire. Hindi po pwedeng mag-bonfire kayo dito sa New Zealand o Nulubunan na kung saan nyo lang gusto. Kapag nandito kayo, kapag meron kayong bakas na kung saan nagsiga, doon lang kayo magsiga. Pati may mga butas-butas, di ba? May mga butas-butas na nakalaan dyan para hindi masira yung the green grass of home. Thank you. Request ba yung bro ni ano? Ni Jello? Yum. Yun naman talaga. Yum, amen. O, tigni. At dahil na-miss nila ang isa't isa, si Yomamen ay pinagluto ni Bancada ng kanyang paboritong Bicol Express. Sakto. Sakto, men. Pati alat. Altang namis mo talaga ako ng sobra ah. Love na love kita eh. Ako lang naman di mo love. Kiss ka sa daddy, kiss sa daddy. Ngayon lang tayo nakapag-camping magkasama na ganito kasimple bro yung setup mo. Oo nga eh. Yung hindi talaga yung Garbo. magarbo ano. Ito boneless naman to, pwede ito sa mga bata para sa lagisag. Sa lagisag. Oo, men. Kasi itong ating mga kaibigan, Hipon Brothers at si Bro Bancada, ay mga pagod to dahil patapos na kanilang Philippine Loop. Philippine Loop! North Loop! Pero pag Philippine Loop ka bro, di ba? Oo, bro. Mahaba yun. Pero tama lang yun na nag-practice kayo ng North Loop. At least alam nyo na yung Galawan next Visayas Mindanao. Ano, ang dami ko to bro na natutunan. Sarap di ba mag-loop di ba? Mga kasalimuha mo na tao. Yun. Parang gusto ko tuloy mag-North Loop din. Pero wag na. Mindanao tayo. Gusto mo Mindanao? Sabi ko pag Pero yung Mindoro muna. Sabi ko pagkasama sa Mindoro, sasagutin ko na yun sa barko ni Waton. Ay tara na! Next week! Mura naman ng Batangas to Mindoro. Parang nasa 2-1 lang yata, 2-4 lang yata one way. Tapos pagbaba natin ng Mindoro, iwalay na tayo. Diba? Kanya-kanya buhay. Basta magkita tayo ng ganito sa gabi. Ito yung stopover na, mamaya dyan tayo matutulog, parang ganon. Ganon.
man, practice lang. Naka-record. Naka-record ba? Naka-record ba yan? Oo, naka-record. This is Bro JM, the FBB pilot of Nueva Vizcaya and all around the Philippines. Heavyweight. In the world. Siya may sabi na heavyweight. On the right corner, wearing polka dots underwear, Bro JM Segundo of Nueva Vizcaya. And then blue corner, wearing no underwear, Yoma Man, The motorist. the motovloggerist of Malolos, Bulacan, now residing here in Nueva Vizcaya with a lots of singleness inquiries in his inbox. So help him God. Kano bro yung body nung A7C mo na to? 90 ang SRP niyan, brand new. PH unit. Unit pa lang? Plus lente? Na 35? Hindi mga... Second hand yun. Second hand lang? Mas maluwag brand new. Pero marami kang makukuha ganyan. Na good as new. Napaka the best talaga ng Laksa, Bancada at camera ni Bro JM Brother. Like, comment, and subscribe. Don't skip my ads para sa upgrade ng ating camera. Kasi yung aking 80D is updated na. Outdated pala? Do you know the meaning of outdated? It's like close to face out. Alam ko mabait si Bro JM. Bro, iingatan ko to. Dito sa camping site, walang kailaw-ilaw sa gabi. Malaking bagay na meron talaga kayong Bluetti Power Station. Kape. Napakasarap ng tulog namin. Bago kami gumising ay nagsimula na magluto ang Hipon Brothers. Morning, bro. Morning. Morning, Chef. Good morning. Morning po. Musang malamig na panahon. Wala akong mamamatay na ako sa lamig. Sarap pa yung pagkain kagabi. Oo. Doon kayong mapapahinga ka malalim dahil sa kabusugan. Mahal. Mahal ko. Mahal. Breakfast na tayo. May laksa. Halika na. Sipod? Basta laksa. Ano po sipod? Walang seafood. Pork laksa yata. Halika na. Sabi sipod. Luto na halika na. Basta tulog mo. Ang sarap. Hello, man. Guys, gising na yung radyo natin. Laksa. Pero same taste pa din yan. Singaporean Chinese. Boom. May noodles. Ayan, seafood nga, seafood. Masaya ang lahat kapag nagluluto ng laksa si Bancada. Naging comfort food na kasi ito ng lahat. Sipang-sipa yung anghang. Sakto-sakto sa malamig na lugar na to. Perfect sa malamig na lugar. Bro. Bitin man ang pagsasama-sama, pero kailangan na umusad ng ating mga kaibigan para tapusin ang kanilang North Loop. Bye-bye! Ingat kayo! Bye-bye! Bye-bye! Sarap ng luto ni Jack. Oh, the best. The best. Bariya po. Ako'y kukuha lang ng pang-ulam ngayong gabi. Sardinas. At saka talbos ng kangkong ngayong gabi. All goods na. Siyempre nagpaalam tayo sa mga bantay dito. Bari-bari po. Mahirap na. Lalo na't mga ganito. Medyo nag-aalangan pa rin akong lusungin. Pero hanggat merong bari-bari po tayo, alam ko hindi naman tayo gagalawin ng mga kaibigan natin dito, mga hindi natin nakikita. Oh my God, ngayon ko lang nalaman
ko. Meron palang hagdan dito. Sa mga tulad nating laking probinsya, kahit meron naman tayong pagkakataon na kumain ng masasarap o kumain kung saang restaurant, ay hahanapin pa rin natin ang ating nakasanayan. Pagsamahin sa sardinas. Pabili po. Thank you, bro. Alam ko na kung ano ang isasama ko sa kangkong. Ito sa mga sardinas na to. Ito, nasa harapan ko lang pala eh. Ito. Ginisang sardinas sa talabos ng kangkong at malunggay. Pagkain namin mga mayayaman. Dito sa Nueva Vizcaya, madalas brown out. Pero ni minsan, hindi ko naging problema yon. Bluete lang malakas. Ngayong gabi ay tuturuan ko kayo magluto ng sardinas at kung paano sunugin ang kubo. Uy! Uy! Ginagawa mo? Susunog! Sibuyas at bawang lang yan. Pero kung tinatamad kayo, pwede naman ganito. Igigisa nyo lang ang sardinas at lagyan nyo ng tubig. Tapos paglaanan nyo ng oras ang pag-iintay sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Pagkatapos ko lutuin, ay ininit ko na rin yung natirang laksa ni Juan Cada. May isang border dito, oh. Kukutom na. Nakakuha ka na ng kangkong? Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Lagi kong sinasabi yan. Pero hindi literal yun. Kahit na may kasaganaan o pagpapala, dapat maingat at masinop ka. Dapat hindi pantay ang gasto sa sinasahod o kinikita mo. At kahit gaano pa kalaki ang sinasahod mo, pagpantayan sa gastusin at ginagastos mo, ubus ka, maghihirap ka pa rin. Daig ka pa ng isang taong maliit lang ang sinasahod, pero masinop. Mas may naitatabi pa yon kumpara sa iyo na maluho. Magkaiba ang kailangan kaysa sa gusto mo lang. Wala ko. Ay, teka. Ba? Sarap no? Kinabukasan, pinisita tayo ng mga kaibigan natin galing Davao City. Kape mo na, bro! Team Dodong Laagan, welcome to Nueva Vizcaya. In 4 days time, Davao City to Angeles, pumunta ng Baguio, bumaba ng Nueva Vizcaya, dinaanan tayo dito. Lalagay din tayo ng ganitong hagdan. Ito is hagdan to bro ng ano no? Suzuki Jimny no? Sa mga hindi pa nakakilala kay Dodong Laagan o mas kilalang Sir Plus TV sa YouTube, siya yung aming kaibigan sa Davao City, in charge sa lahat-lahat ng mga nakikita niyo, mostly ng mga every wagon sa circle of friends ko, kala Mayor TV at kung sino-sino pang mga ibang mga motovloggers na ngayon may mga every wagon bands na rin. Maliliit na bagay na hindi nakikita ng aking mata, ginagawa nila. Ano to bro? DA 64W. same kay Watod no? Pero high-end buyer yan, top of the line. Top of the line Smiley Edition. Maraming variants ang Suzuki Every Wagon. Para sa mga inquiries, sa mga interesado, ay mag-message lang kay Sir Plus TV sa Facebook or Dodong Laagan. Ganito ang isa sa mga features ng Suzuki Every Wagon na top of the line. Wow! Lahat automatic. Si Watod, lahat automatic din. Pero yun yung standard version. Kumbaga, ito yung mga bagong modelo ng Suzuki Every Wagon. Dito ko lang nalaman, mayroon palang low roof at high roof na tinatawag. Si Watod natin is, ito yung Every Wagon na high roof mula dito sa gutter. Makapal, halos isang tangkal. Pagdating dito sa low roof, gutter,
Napakanipis lang. Isipin nyo kung naka low roof tayo, hindi ko na kailangan ng hagdan para abutin yung ano, yung roof tent natin. Pero okay lang. Matangkad naman tayong tao eh, malaki tayong tao kaya ayos lang din. Bagay, abot-abot lang din naman natin eh. Abot naman kung tutuusin. Kung nag low roof tayo, eh malamang saka ayuko tayo sa loob ng ating camper van. Mas natulog din dito bro sa loob. Malamig. Malamig no? Kahit konti lang yung ano, pumapasok. Ramdam. Sa mga bago dito, alam niyo ba na bago tayo bumili ng ating Every Wagon, eh isa to sa pinupuyat ako sa mga videos niya na kakanood ako ng mga videos niya kung paano ba yung proseso ng Every Wagon, yung mga minivans na to na ni-import galing Japan. Pagdating dito, kung paano sila binubuo, pipinturahan at i-convert, eh lahat yon sa shop ni, actually shop mo, hindi na pag shop kasi maliit eh, no? Anong tawag sa warehouse mo ba yon? Shop pa rin. Shop pa rin yun. Shop. Quick update tayo sa ating mga unit ngayon. So ito is Luzon unit. So pipick upin nila dito. Lahat kasi ng mga Suzuki Every Wagons dito sa Pilipinas ay surplus yan. Inuuwi yan dito galing sa Japan. Less worry kapag tayo ay bibili sa talagang pinagkakatiwalaan. Background check tayo kay Surplus TV. Naging isang mekaniko siya ng mga surplus na van sa isang kumpanya. Kaya kahit sa pinakamaliit na detalye ng Suzuki Every Wagon, ay kabisado niya. From scratch, sila mismo ang bumubuo ng isang Suzuki Every Wagon hanggang sa makatayaw ito muli. Doon na rin ginagawa yung assembly, di ba? Conversion, paint job, tapos conditioning. At ang kagandahan dito kay Bro Dodong sa mga unit niya, kapag nabuo yung unit, ang test drive niya hindi pangkaraniwang test drive na papaandar lang within the city of Davao. Nakakarating sila kung saan as in talagang sagaran ng test talaga bro, no? Sa hindi talaga bababa ng mga 100 km. Kumbaga alam niya ang ginagawa niya. Expert siya dito. Iba pa rin yung merong pangalan talaga pagdating sa minivans. Saka hindi naman kasi si Dodong yung pagkabili sa kanang unit, eh bahala ka na dyan sa unit mo. Meron pa rin siyang care ba dun sa mga unit na i-release niya. Sa mga interesado dyan, lagi ko sinasabi to, bro, ikaw na mag-ano, dagdagan natin yung 90 plus units mo nakapil. Visit lang sa ating Facebook page, Surplus TV page, at saka personal Facebook account, Dudong Lagan. And so kung gusto nyo rin makita yung mga sit up natin, marami tayo sa YouTube, ayan, Surplus TV. So check nyo lang doon. Halos meron tayong 1,000 plus video, iba-ibang sit up, iba-ibang picture na mga minivan. Wala pa nakakita. Kaya naman. Meron akong bagong sticker. Bye bye. Kita-kits tayo bro sa Davao. Kita-kits sa Davao. Amping kanunay. Sige bro, kita-kits tayo. Ako na magsasara. Wow, yun! Bye bro! Ilang weeks lang, magkakasama-sama ulit kami. Ride safe! Next episode ay itutuloy natin ang ating pag-iikot dito sa Nueva Vizcaya. Meron tayong bibisitahing strawberry farm. Gaano kalaki ang lupaing to? So far sir, this is 3.8 hectares po na land. Kasama yung mga kabundukan na yan? Yes, kasali po. At matitikman natin ang pinakamasarap na buko halo-halo na meron dito sa Nueva Vizcaya. Hello! At makikilala rin natin ang pamilya sa likod ng bukuhang halo-halo ni Papa Carlos. Woo! My first time! Kita rin kita!